Ang puso ng bata ay isang matabang lupa. Anumang binhing maitanim ngayon ay siyang aanihin sa mga susunod na taon. Very crucial and very important po ang children's ministry sa isang simbahan. Dahil ang dyablo ay gagawin ang lahat para maimpluwensyahan at sirain ang susunod na henerasyon. Ngayon pong oras na ito, ang pag-uusapan natin ay ang tanong na bakit importanteng abutin ang mga bata. Samahan niyo po ako sa napakagandang topic na ito para sa mga magulang at para sa mga simbahan. Number 1, children are important to Jesus. There was a time na pinigilan ng mga disciples ang mga magulang na lumapit yung kanilang mga anak sa Panginoong Hesus. At ang sabi ng Mark chapter 10, ngunit nang makita ito ni Jesus, hindi niya ito nagustuhan. Sinabi niya sa kanila, pabayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan dahil ang paghahari ng Diyos ay para sa mga taong katulad nila. In fact, ang word na ginamit dito sa English, Jesus was indignant. Sa wikang Greek is aganakteo. It means to be deeply moved, roused to anger, pained, or highly displeased. Palagi nating nakikita at nababasa na si Jesus ay mahinahon, mapagmahal, maayos pakipag-usap. Pero isa to sa mga moment na hindi talaga nagustuhan ng Panginoon yung ginawa ng kanyang mga disipulo. Huwag daw nating hadlangan ang mga bata sa paglapit sa Kanya. Ano kaya ang mararamdaman ni Jesus kung ang simbahan mismo ang hindi nagbibigay ng sapat na atensyon sa kanila ngayon? Lagi nating sinasabi na mahalaga ang mga bata at sila ay may kaluluwa din, pero ang tanong, are we really making an effort and are we really putting some effort in order to strengthen the kids ministry in our church? Importante po na maintindihan natin bilang mga magulang na hindi rin sa simbahan nakaatang ang responsibilidad ng pagtuturo sa kanila. Tandaan po natin that discipleship always begins at home. And children are very important to Jesus. Number 2, dapat nating makita that children are the most receptive to the gospel. Sila po ang may pinakabukas na puso, pinakamatabang lupa pagdating sa binhi ng salita ng Diyos. Ayon sa research na pinublish ng Christianity Today, batay po ito sa pag-aaral ni George Barna, yung kanyang grupo, ang mga batang edad 5 to 13 ay may 32% na probability na tumanggap kay Kristo. Tapos bumababa ito pagdating ng 14 to 18, bumababa ito sa 4%, no? Tapos umaangat ng kaunti sa 6% sa mga adults. Ang laki ng difference. Tapos ayon pa kay Dr. Bryant Meyers, sa United States, halos 85% ng mga nagdedesisyong tanggapin si Kristo ay naganap between 4 to 14 years old sila. Grabe, no? Ako nakatanggap ako sa Panginoon when I was 10 years old. Kaya naniniwala ako sa statistics na ito. Ikaw, tatanungin ko, ilang taon ka nung nakakilala kay Kristo? Sa survey ng National Association of Evangelicals, 63% ng mga miyembro nito ang nagsasabing tinanggap nila si Kristo sa pagitan ng edad na 4 to 14. Kaya nga maraming missionaries ang nagsasabi, ito talaga yung window na kung saan open ang puso ng tao pagdating sa salita ng Panginoon. Sa 2 Timothy 3:15, makikita natin na si Timothy mismo, ang sabi ni Apostle Paul sa kanya, mula pa nung bata ka, ay alam mo na ang banal na kasulatan na makakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasang matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Malinaw ang sinabi ni Paul na ang nagtanim at unang nagturo kay Timothy ay ang kanyang nanay at ang kanyang lola na si Lois. Mula pa nung pagkabata niya, bata pa lang siya, tinetrain at tinuturuan na siya. Teach them young. They are receptive to the gospel. In fact, pag nagtanong ka, sinong gustong tumanggap kay Jesus? Maya't maya yan. Kada Sunday, kada Saturday, tatanggap yan. Tataas lang yung kamay nila. Ganon sila ka-receptive sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, unless magkakaroon ka ng pananampalataya ng katulad ng sa isang bata, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. They are most receptive to the gospel. Number 3, children are part of God's church now. Lagi nating sinasabi that they are the future of the church. Totoo yan. Pero dapat din natin makita that they are not just the future, kasama na sila ngayon sa simbahan. Sabi ng Psalm 78 verse 4 to 7, ang ganda-ganda ng mga talata na to.
Hindi namin ito lilihim sa aming mga anak. Isasalaysay namin sa susunod na henerasyon ang mga kahangahangang ginawa ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga himala. Ibinigay niya ang kanyang mga utos sa mga mamamayan ng Israel ng mga angkan ni Jacob. Inutos niya sa aming mga ninuno na ituro ang mga ito sa kanilang mga anak upang malaman ito ng susunod na henerasyon, pati ng mga anak na isisilang pa lamang, at sila naman ang magtuturo nito sa kanilang mga anak, hindi lang sa mga anak kundi sa mga anak din ng mga anak mo. Sa gayon magtitiwala sila sa Diyos, hindi nila malilimutan ang kanyang mga ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos. You see, ang pananampalataya ay isang pamana na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Ito po ay maipapasa sa pamagitan ng pagtuturo at pagpapakita sa kanila kung sino si Kristo sa ating buhay. Ang kaligtasan ay hindi na ipapasa ng tao, yan ang sabi ng John 1:12 and 13. Pero malinaw na sinasabi dito na ang katuruan at ang legasiya ng pananampalataya ay dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon. Alam niyo po ba na halos karamihan ng mga effective and faithful missionaries, pastors at Christian leaders ay unang naabot at nahubog sa children's ministry ng mga simbahan. Ayon ulit sa Barna Group, more than 4 out of 5 of those leaders had consistently been involved in the ministry to children for an extended period of years prior to age 13. So bata pa lang, talagang kasama na sila sa simbahan, natitrain na sila sa simbahan, natuturuan sila, sila ay nahuhubog. Kaya karamihan ng great revivals na nangyari sa kasaysayan, ang mga ginamit ng Panginoon are those people na nagsimula sa kids ministry. That is why it is important for us to disciple them. Because number 4, the world is already discipling our children. Itatak mo sa isip mo ang statement na yan. Sabi ng Matthew chapter 18 verse 6, ngunit kung ang sino man ang maging dahilan upang magkasala ang isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mas mabuti pang talian siya ng malaking batong gilingan sa leeg at ihulog sa dagat. Ganyan kaseryoso si Jesus pagdating sa children's ministry. Ang mundong ito at ang diablo gagawin ng lahat para maimpluwensyahan ang ating mga anak, ang susunod na henerasyon. Sa totoo lang, yung ibig sabihin ng word na disciple is being a student. At ang estudyante ngayon, hindi lang sila tinuturuan sa eskwelahan o tinuturuan sa paligid nila, but most of them tinuturuan sa loob ng bahay, pero hindi ng mga magulang, kundi ng internet. Kung hindi tayo magdi-disciple sa kanila, sino? Ito ang reality check natin ngayon. Ang pinaka nagtuturo sa kanila ngayon at pinaka nag-iimpluwensya yung YouTube, yung TikTok, yung online games, influencers na pinapanood nila, streaming platforms na pinapanood at pinupuntahan nila, social media na meron sila. Kung sino ang may pinakamaraming impluwensya, siya ang may pinakamalaking bahagi sa paghubog. Hindi nyo po nababantayan at hindi nyo nakikita all the time ang mga batang ito. Pero ito na ang humuhubog sa kanilang kaisipan. In fact, yung mga kaibigan nila bihirang makapasok sa kwarto. Pero yung cellphone nila, lagi nilang kasama magmula sa kwarto, sa sala, sa labas, sa paaralan, sa simbahan, kahit saan nakikita nila yan. And it influences their minds. Ngayon, kung hindi mo i-disciple yung anak mo at hindi mo tutulungan yung anak mo, then ang mundong ito at ang mga bagay na yan ang mag-iimpluwensya sa kanya. Isang pag-aaral sa Pilipinas ang pinublish ng BMC Public Health na nagpapakitang ang labis na screen exposure ay may kaugnayan sa mas mababang language development at iba pang developmental concerns sa mga bata. Lalo na yung mga baby tas mga bata na lumaki sa gadgets, hirap silang magsalita agad. Iba pang pag-aaral ay nag-uugnay ng labis na social media use ay nagresulta sa anxiety, depression, attention problems, poorer memory,
at weaker learning outcomes. Pag masyado kang nakatutok sa gadget, hindi lang po ito sa mga bata, maging sa atin mga may edad na, nagko-cause po ito ng matinding kalungkutan sa ating buhay. At kung ikukumpara natin ang isipan at puso ng isang bata, para siya isang matabang lupa, di ba? Sino ang nagtatanim sa kanila ngayon? Mga kapatid, ang laki ng responsibility natin pagdating sa mga bata. Lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ito nakita ko yung screenshot ng GMA News on what's happening in our schools today. 'Di ba recently lang antindi nung nangyaring shooting sa isang eskwelahan. But prior to that, makikita nyo po sunod-sunod po yan na event nung June 22. 3 people were killed while 20 others were wounded. Grabe, no? June 19, a senior high school student at Cavite High School repeatedly stabbed an 18-year-old student. June 16, 7 grade 5 students from a private school in Barangay Santa Clara. May kita nyo po ang daming mga pangyayari na sunod-sunod na nangyayari ngayon sa eskwelahan natin, knowing nakaka-start pa lang ng klase. Ang sakit sa puso. Kaya dapat nating makita that we have to teach and reach the next generation. And number 5 and last, children's ministry is kingdom's work. Sabi po ng Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanda niya ay hindi niya ito lilimutin. Train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Kasabay po ng pagtuturo ay ang pagbomodelo. Ang ganda ng napulot kong nuggets mula dun sa family camp namin nakaraan. Ang sabi ng isang kaibigang pastor, huwag mo lang basta ituro sa bata na magsimba siya. Dalhin mo ang bata sa simbahan. Ibig sabihin, sumama ka. Kasama ka dapat. Dapat nakikita ka niya. Minomodelo mo ang Panginoon sa buhay niya. Sa atin po mga teachers, sa mga workers, pagdating sa children's ministry, we have to understand na hindi ka lang basta nag-aalaga ng bata. Ito din ay evangelism, discipleship, leadership development, at malaking parte sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Ang children's ministry is God's ministry. Kapag nagtanim ka ng salita ng Diyos sa puso ng isang bata, maaring hindi mo agad makita ang bunga, ngunit maaring hinuhubog mo ang susunod na pastor, missionary, church planter, worship leader, o Christian parent na gagamitin ng Diyos upang maabot ang marami para kay Kristo. Ang batang tinuturuan mo ngayon ay maaring maging leader ng kaharian ng Diyos bukas. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing and a challenge to all of you to reach and teach the next generation and bring them to Christ. Ingat po ang lahat, and please continue to support, share, and subscribe ang ating pong channel na ito. God bless po.